Isang marangyang salo-salo ang ipinag-anyaya ni Don Santiago de los Santos na higit na kilala sa taguring Kapitan Tiago. Ang bahay ni Kapitan Tiago ay representasyon ng Pilipinas sapagkat bukas sa lahat. Ipinakikita rin ang tinig ng mga paring nangingibabaw sa pakikipagtalo at pakikipagbidahan. Padre Damaso, ano ang dahilan ng iyong pagkakalipat sa ibang bayan pagkatapos mo magsilbi sa loob ng 20 taon bilang kura paroko sa San Diego? Kahit na ang hari hindi dapat mangimasok sa pagpaparusa sa mga ere. Hindi maaari sapagkat may karapatan ang Kapitan General dahil ito ang kinatawan ng hari sa bansa. Ang kadahilanan ng pagkakalipat ni Padre Damaso ay dahil umano sa kanyang pinag-utos na hukayin at ilipat ang bangkay ng isang marangal na lalaki na napagbintang ang isang erehe ng pari dahil lamang sa hindi pangungupisal. Ang iyong ginawa ay tinuturing na isang kabuktutan ng Kapitan General. Kung kaya inuutos nito ang paglilipat sa ibang parokya sa iyo bilang parusa. Maiwan ko na kayo. Huwag mo na lamang pansinin ang kanyang mga nabanggit laban sa simbahan. Ipinakilala ni Kapitan Tiago si Ibarra na luksang-luksa ang kasuotan. Si Don Juan Crisostome Ibarra I. Magsalin ang pangunahing tauhan. Siya ay representasyon ng isang makabagong kabataan na may daladalang mga bagong kaisipan buhat sa ibang lupain. Ang pagpasok ng bagong kaisipan ay isang banta sa mga nasa kapangyarihan sapagkat kinatatakutan ang anumang ideya na nagdadala ng pagbabago. Padre, ito nga pala si Crisostomo Ibarra. Anak ng aking matarik na kaibigang namatay. At kadarating lamang niya buhat sa 7 taong pag-aaral niya sa Europa. Kinagagalak ko po kayong magkilala. Sa aking pagkakaalam, kayo po ang pinakamatalik na kaibigan ng aking yumaong ama. Hindi ko batid ang yung sinasabing kakilala ko ang iyong ama. Totoong ako ang kura paroko dito sa bayan. Ngunit hindi ko naging kaibigan ng iyong ama. Kinagagalak ko ang iyong pagdating nang walang anumang masamang nangyari. Ang iyong ama ay isang mabuti at matulungin sa kanyang mga kanayon. Nakakataba ng puso ang iyong papuri sa aking yumaong ama. Isa-isang nagtungo ang mga panauhin sa harap ng hapagkainan. Sa anyo ng kanilang mga mukha, mahahalata ang kanilang nararamdaman. Ako ang nararapat sa upuang panguluhan, sapagkat ako ang padre kompesor ng Kapitan Tiago. Ngunit si Padre Sibila ang kura sa lugar, kung kaya't siya ang nararapat na umupo sa panguluhan. Niente, nais mo bang upo dito? Salamat, ngunit mas nanaisin kong dito na lamang umupo. Kapitan Tiago, halika't maupo at tayo sabay-sabay sa pagkain. Kumain na kayo. Huwag mo akong intindihin, Ibarra. 7 taon ka palang nawala sa Pilipinas, Ibarra? Oo, bagamat wala ako sa bansa, hindi ko makakalimutan ang aking bayan. Ikinalulugod ko ang iyong pagmamahal sa bansang iyong sinilangan. Oo, sa halip, ako'y nakakalimutan ng aking bayan sapagkat niwala man lang isang taong nakapagbalita tungkol sa masaklap na sinapit ng aking yumaong ama. Bakit hindi ka nagpadala ng hatid kawad? Nakagaya ng ginawa ng aking asawa nang kami magtaling puso. Nasa ibang bayan ako nitong huling 2 taon. Halos magkakaparehas lang ang mga bayang aking napuntahan sa tema ng kabuhayan, reliyon at politika. Pero nangingibabaw ang katotohanang nababatay sa kalayaan at kagipitan ng bayan. Kung yun lamang yung natutunan at nalaman, nagaksya ka lang ng pera. Kahit bata, alam yun eh. Aking sinasariwa ang mga sandaling madalas na pumunta sa amin si Padre Damaso noong ako'y bata pa lamang upang magsalo sa aming hapagkainan.
Maraming salamat sa paanyaya at ikinagagalak ko ang makasama kayo sa pagkainan. Ibarra, magparito ka muna sandali sapagkat parating na si Maria Clara. Hindi na po, Kapitan. Ako'y babalik na lamang sa susunod na araw. Napakahirap magkaroon ng kaso ang mga Pilipino sapagkat hindi nito nakakamit ang katarungan. Ibarra! Nandito ako upang paalalahanan ka na mag-ingat din sapagkat ako'y nangangamba na ikay matulad sa yumao mong ama. Kung mamarapatin mo, Teniente, maaari mo bang isalaysay ang tungkol sa buhay ng aking ama noong ako'y nasa ibang bansa? Sumulat sa akin ang aking ama isang taon nang nakalipas. Huwag ko daw ikagulat kung sakali mang hindi na siya makasulat sapagkat lubang abala na ito sa kanyang mga gawain. Si Don Rafael ang pinakamayaman sa lalawigan, kaya maraming naiinggit dito. Ibarra, ilang buwan ka pa lamang nang makaalis sa bansa. Si Padre Damaso at Don Rafael ay nagkasira. Di umano, di nangungumpisa si Don Rafael. Kaya nabilanggo ang iyong ama dahil sa pagkakaroon ng mga lihim na kaaway. Pinagbintangan pa siyang pumatay sa isang mangmang at malupit na arteryero na naniningil ng buwis ng mga sasakyan. Ngunit lahat ng bintang ay walang katotohanan. Gumawa ako ng paraan para tulungan ng inyong ama. Sa katunayan, kumuha ako ng isang Pilipino. Nang lumaon, ang katwiran ay nagtagumpay. Ngunit dahil sa patong-patong na kahirapang dinanas ni Don Rafael, hindi nakayanan ng kanyang pisikal na katawan. Kaya sa loob mismo ng bilangguan, nalagutan siya ng hininga. Ibarra, kinakailangan ko nang umalis. Teniente, mayroon po akong nais malaman. Si Kapitan Tiago na lamang ang bahalang magsalaysay sa iba pang mga pangyayari. Maria, tila napapansin kong namumutla ka. Mas mainam na sigurong magbakasyon ka sa Malabon o sa San Diego. Mas mainam na magbakasyon ka muna sa San Diego. Total, marapit na rin ganapin ang pista roon. Mahal kong anak, magpaalam ka na sa iyong mga kaibigan. Opo, Ama. Maria? Ibarra? Akala ko nakalimutan mo na ako sa iyong paglalakbay. Walang lumipas na araw at gabi na hindi kita iniisip, Maria. Ngunit marami kang babaeng nakikita roon. Sinariwa ni Maria ang kanilang kamusmusan, paglalaro, pagtatampuhin, at muling pagkakabati. At ang pagkapatawa ni Maria nang tawaging mangmang si Ibarra ng kanyang ina noon. Dahil dito, si Ibarra ay nagtampo kay Maria. Nawala lamang ang kanyang tampo nang lagyan ni Maria ng bulaklak ang tenga ni Ibarra. Dumating si Ibarra sa libingan at hinanap ang puntod ng ama na si Don Rafael. Pasensya na, Ginoo. Bakit? Nasaan ang bangkay ng aking ama? Akin pong sinulugan ko na sa tinapon ng bangkay sa lawa. Anong ibig mo sabihin? Sumugot ka! Inutos sa akin ni Padre Damaso. Mas mainam na ipatapon siya sa lawa kaysa mapasama siya sa libingan ng inchik. Lapastangan kayo! Padre, bakit ninyo nagawa sa aking ama ang malaking kalapastangan sa kanyang bangkay? Ano? Hindi ko alam ang yung sinasabi. Huwag ka na magkunwari pa! Sumugot ka! Hindi ako ang may kagagawan, kundi si Padre Garote. Injo!
Tasyo, nakita mo ba si Ibarra na tumunga sa libingan? Oo. Nakita ko siyang sumakay sa karwahe kanina. Nakita ba ni Ibarra ang puntod ng kanyang ama? Hindi. Nararamdaman ko ang sakit at pait na bitbit ni Ibarra. Dahil hindi niya nakita ang bangkay ni Don Rafael. Bukod pa rito, isa ako sa 6 na kataong nakipaglibing kay Don Rafael. Ganun ba? Maraming salamat, Tasyo. Mga Indio, hanggang ngayon ba hindi nyo memoryado ang pagkampana? Basil, dahil sa iyong pagkakamali, magmumulta ka. Tonto! At ikaw, Crispin, hindi ka makauwi hanggat hindi pinabalik ang 2 onsang ninakaw mo. Ha? Tonto! Patay puto! Magdalakaw! Hayop! Ngunit wala po akong ninanakaw. Sinungaling! Sinungaling! Kaya, Papa, para malaki mo ang ginagawa. Sisa, nasa ng 2 onsang nangyako ng iyong anak? Hindi ko alam. Walang ninakaw ang aking mga anak. Sumama ka sa amin! Maawa kayo! Nasaan ang aking mga anak? Tumahimik ka! Crispin! Basilio! Nasaan kayo? Crispin! Basilio! Nasaan kayo? Crispin? Basilio? May 2 anak ako. Mabuti at masalulang mga anak sila. Ngunit nasaan sila? Crispin! Basilio! Wala silang kasalanan! Bakit sila pinagbalupitan? Ngunit mga anak ko'y bus pa lamang. Nakita mo ba si Christine at Basilio? Sa inyo tinago ang aking mga anak! Ha? Alam ko na. Ginoo! Nakita mo ba ang aking mga anak? Si Crispin at Basilio? O manhin, ngunit hindi ko kilala ang mga pangalang iyong nabanggit. Hoy, Sisa! Halika nga dito. Bakit? May papagawa ko sa'yo. Nakita mo ba sina Crispin at Basilio? Tumigil ka dyan! Tanggapin mo na ang katotohanan wala na sila! Hindi totoo yan! Crispin? Basilio? Mga anak ko! Tumigil ka
Yan ang bagay sa'yo! Baliw! Umiyak ka! Iyak! Magaling baliw. Ngayon, tumawa ka. Magaling baliw. Sige pa, sundin mo lang lahat ng utos ko. Anong ginagawa mo kay Sisa? Dapat lamang yan sa isang baliw! Ang baho-baho! Wah! Tumigil ka na. Kung ayaw mo ikaw ang aking padakip. Kahit na asawa pa kita. Sige na nga, tigil na ako. Umalis ka na, Sisa. Nakita mo ba si Crispin at si Basilio? Napakaganda mo talaga, aking mahal. Kambola ka pa. Aking mahal, handa ng lahat para sa gagawin nating picnic bukas. Ako'y nagagalak sapagkat makakasama ko muli sa pamamasyal ang aking mga kababata sa bayan ng San Diego. Ako rin masaya. Maaari bang wag na natin isama si Padre Salvi? Bakit? Sapagkat magmula nang dumating ako dito sa bayan, ay nilulukob na ako ng pagkatakot sa tuwing nakakaharap ko siya. Oo mansin, ngunit hindi ko mapagbibigyan ang iyong hiling. Sapagkat yaon ay lihis ang kagandaang asal at kaugalian ng mga taga San Diego. Masayang nakikipagkwentuhan si Maria kasama ang kanyang mga kababata sa bayan ng San Diego. Mababakas dito ang pagkasabik nila sa bawat isa. Sa gitna ng kasiyahan, si Elias ay mabilis na kumuha ng lubid at biglang tumalon sa lawa. Ilang saglit lang, nahuli ni Elias ang buwaya, ngunit higit na malakas ito at nagagapi siya. Dahil dito, kumuha ng isang punyal si Ibarra at lumundag din sa lawa. Si Elias nga ay nailigtas ni Ibarra sa tiyak na kapahamakan. Ano ang iyong ginagawa, Piloso Potasio? Ang aking isinusulat ay hindi maunawaan ngayon. Ngunit ang mga susunod na taglay ay maunawaan ito sapagkat higit silang matatalino. Ako'y dayuhan ng aking sariling bayan. Nais ko sanang isang guni sa iyo ang aking balak tungkol sa pagpapatayo ng paaralan. Alam kong higit kang kilala ng ating mga kababayan. Huwag mo ako sangguniin, Ibarra. Dahil ang tingin ng nakararami sa akin ay isa lamang baliw. Bakit? Ibarra, mas naayon na sangguniin mo ang kura o kapitan ng bayan at lahat ng mayayaman sa bayan. Sundin lamang kunwari ang payo at ipakita na iyong ginagawa ay naayon sa mga pinagsanggunian. Mahirap yang gawin sapagkat kinakailangan pang bihisan ng kasinungalingan ang isang katotohanan. Higit pa sa pamahalaan ng kapangyarihan ng simbahan. Ibarra, magtatagumpay ka lamang kung ikaw ay tutulungan ng mga tao sa likod ng simbahan. Maraming salamat. Kakausapin ko ang kura. Marahil, hindi siya katulad ng taong umusig sa aking yumaong ama.
Ibarra, magtagumpay ka kaya sa papatayo ng paaralan? Hangad kong magtagumpay para sa aking mga kababayan. Nabalitaan kong muntikan ka ng matabunan ng isang malaking tipak na bato. Ang malas naman ng iyong ama. Namatay na nga, nagpalipitan pang erehe at kulubustero. Tumigil ka! Alam ko lahat ng kalabastahan ng iyong ginawa sa aking ama. Sinungaling! Pinakon ka, Ibarra! Tama na! Tama na, Ibarra! Tama na! Ibarra! Maria! 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 Tumahan ka na, Maria. Madali lang naman mapatawad si Ibarra dahil nawalan lamang sa uliran si Padre Damaso. Tama na, Maria. Gagawa ko ng paraan para magkausap kayo ni Ibarra. Maria, inutusan ako ni Padre Damaso na sirain na po yung isang dibdib niyo ni Ibarra. Hindi maaari, Manong Kumaba. Huwag niyo gawin to. Kalimutan mo na si Ibarra. May kamag-anak si Padre Damaso na nakatakdang dumating mula sa Europa. At siya ang nilalaan ng panibago mong katipan, Maria. Hindi. Maligayang pagdating, Tonya Victory. Ito nga pala si Inares, inaanak ng kamag-anak ni Padre Damaso. Kinagagalok ko yung makilala. Ito nga pala ang aking anak na si Maria, ang magiging katipan ni Inares. Napakagandang dalaga. Tunay na nababagay sila ni Inares. Maraming salamat. Ngunit may sakit na yun ang aking anak na si Maria. Magpagaling ka, Maria. Ang aking asawa ay isang mahusay na doktor. Tiyak na mapapagaling niya agad si Maria. Maraming salamat, Tonya. Ang papangit naman ng mga bahay ng mga Indio. Tumigil ka riyan. Baka may makarinig sa atin. Pero nakakasintahan, ngunit hindi niya ako dinadalaw. Subalit. Naiinis ako sapagkat hindi nagpupugay ang mga nakakasalubong natin. Ano naman ang tawag sa asawa mong pilay at nagpapanggap na doktor? Tumigil ka dyan! Mga peke! 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 Talagang pinagalit mo ako. Bumaba ka dito! Hintayin mo kung peke ka. Ang lakas naman ng loob mong tawagin kaming peke. Samantalang isa ka lamang labandera. Oo, labandera ako. Dating labandera. Na ngayon, isa ng donya. Anong kaguluhan ito? Tumigil kayo! Paumanin, Ibarra. Kung ikaw ang aking nagambala. Anong ibig mong sabihin? Bakit gusto mong makausap ako? Ako ang sugo ng mga sawimpalad. Hinihingi namin ang iyong tulong upang marinig ang daing naming hindi nalalapatan ng katarungan ng gobyerno. Kaibigan, ang anumang pagbabago, sa halip na nakakabuti, madalas lalo pang nakakasama. Anong ibig mong sabihin? Maaari ko kayong tulungan. Pagilusin ang aking mga kaibigan sa Madrid, gamit ang salapi, at pag-iusapan ng Kapitan General. Ngunit,
Ngunit, Lahat sila'y walang magagawa. bago itatag ang Gwardiya Sibil, nanunulisan ang mga tao dahil sa matinding pagkagutom. Ang mga sawimpalad na humihingi ng pagbabago sa mga hindi naayong pamamalakad ng mga praile. Ngunit may utang na loob na dapat tanawin ang bayan sa mga paring pinagkakautangan ng pananalig at pagtangkilik laban sa mga pandarahas ng mga may kapangyarihan. Mauuna na ako. Sasabihin ko na lamang sa aking mga kasamaan na ilipat sa Diyos o sa aming mga bisig na pagtitiwala na sa kapwa-tao at siyak na di magtatamang pala. Lumabas ang iba't ibang kuro-kuro tungkol sa ginawang pagluso ng mga naaapi. Hinuli si Ibarra sapagkat napagbintangan siyang utak ng himagsikan o paglusob na naganap. Ayon sa isang lalaking galing sa tribunal, nagtapat daw ang isang nahuling lumusob at pinatunayan ng balita tungkol sa magkasintahang sina Ibarra at Maria. Ayon pa dito, sangit-ngit daw ni Ibarra, pati simbahan, nais niyang paghigantihan. Sino yan? Ibarra? Nakatakas ako sa tulong ni Elias. Dumaan lang ako dito upang ipaalam na mahal kita. At binibigyan na kita ng laya tungkol sa pagkikipag-isang dibdib mo sa ibang lalaki. Patawarin mo ako, aking mahal. Napilitan lamang akong talikuran ng ang ating pag-iibigan alang-alang sa aking inang namayapa at sa aking dalawang amang nabubuhay pa. Wala na akong ibang inibig kundi ikaw. Sumama ka na sa akin. Pareho naman tayo ng kapalaran at magturingan na parang magkapatid. Huwag mo akong alalahanin, kaibigan. Bumaba ka, tatakpan kita ng marami damo. Sandali lang! Saan ka galing? Sa Maynila, relasyonan ko ng damo ang mga pagkora. Huwag kang magpapasakay sa bangka sapagkat kakatakas pa lamang ng isang bilanggo. Biglang nahalata ni Elias na hinahadlangan sila ng baybayin ng mga bangka ng Gwardiya Sibil. Tumayo si Elias at tumalon sa sikad ng bangka. Inakala ng mga sibil na iyon si Ibarra kaya pinatutukan at umalis na sa pag-aakalang patay na si Ibarra. Utang na loob. Sirain niyo na ang kasunduan na pagpapakasal sa akin at kay Linar. At pakangalagaan ang kapakanan ng aking amang si Kapitan Tiago na sunod-sunuran lamang sa iyo. Maria? Isa pa, Padre. Ngayong patay na si Ibarra, walang sino mang lalaki ang aking pakakasalan. Patawarin mo ako, Maria.
paghihirap ng damdamin, nangayayat ng husto at naging mapag-isip. Sinabihan niya si Tia Isabel na umuwi na ito sa Malabon sapagkat gusto na lamang ni Kapitan Tiago ang mabuhay ng mag-isa. Ang lahat ng mga santo at santang kanyang pinipintakasi ay nalimot na niya. Ang kanyang inaatupag ay ang paglalaro ng liempo, sabong at paghihit-hit ng marijuana. Ganap na siyang nalimot ng mga tao, wala ni isang nakakaalala sa kanya. Siya na dating tanyag at iginagalang. Si Doña Victorina ay nangungutsero at hindi na niya pinakikilos si Don Tiburcio. Sa kabilang banda, si Linares naman ay namatay dahil sa masamang pag-aalaga ni Doña Victorina. Ang Alperes naman ay naging komandante at umuwi na ito sa Espanya. Tuluyan na niyang iniwan ang asawang si Doña Consolacion. Dahil sa sinapit na buhay ng Doña, siya ay nagumod sa paglalasing at pananabak. Sinakripisyo ni Elias ang sariling buhay upang mailigtas sa tiyak na kapahamakan si Ibarra. Kasabay pa nito ang pagkamatay ni Sisa sa mga bisig ng nagbabalik na anak na si Basilio. Bago mamatay si Elias, tinulungan niya si Basilio sa pagsunog sa labi ni Sisa.